Matapos ang 2 hanggang 3 oras na brownout sa ilang bahagi ng Luzon kahapon, hindi pa rin tiyak kung masusundan pa ito bukas. Hindi pa rin kasi normal ang supply ng kuryente ayon sa DOE at maraming planta pa rin ang sarado. Nakatutok si Julio Segovia. Hanggang pasado alas 9 kagabi, may ilang lugar na nangapa pa rin sa dilim sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Sa Bulacan, tumigil ang trabaho sa ilang establishmento. Ngayong araw, wala nang naranasang brownout ang Meralco customers. Pero nananatili pa rin manipis ang reserbang kuryente sa Luzon. Kaya naka-yellow alert ang power grid ngayon hanggang bukas. Naka-out pa rin ang ilang pang mga planta. So, kumbaga, bagamat mababa yung demand natin, maging yung ating supply ay hindi naman ganong kalaki. So to speak, no? Pero sapat for today. Paliwanag ng Department of Energy, mamaya pang hating gabi inaasahang babalik sa power grid ang Ilihan Power Plant na nagsusupply ng 1,200 megawatts. Bukas ng umaga naman tatakbo ang Masinloc 1 na nagkaaberya rin, pero marami pa ring planta ang hindi gumagana. It's when plants na malalaki go down. That's the problem. And the problem is I can't assure you. Pero overall, pag outlook ang pinag-uusapan, wala kami nakikita ang brownout. Dahil nananatiling manipis ang reserbang kuryente sa Luzon, naka-standby pa rin ang ILP o Interruptible Load Program ng Meralco, kung saan gagamitin ng mga establishmento gaya ng mall at pabrika ang sarili nitong generator sets para makabawas sa mataas na power demand. Kung hindi po sabihin natin wala ho yung Interruptible Load Program, maaari hong mas naging mahaba pa o mas marami pang customers yung naapektuhan. Yun nga lang, may kaakibat na dagdag singil ang paggamit ng ILP. Pagtitiyak ng DOE, maliit lang ito at hindi na mararamdaman ng consumers. Kontra rito ang grupong Bayan Muna. Imbes ang consumer daw ang sumalo ng dagdag singil, dapat pagmultahin ang mga generating company na hindi makapag-supply dahil sa forced outage nito. Julio Segovia, nakatutok 24 oras.